Naman po tayo sa Ramon Magsaysay. Kasama po natin si Kim Cardenas para sa detalye ukol sa eleksyon doon. Kim? Tayong lahat. Tayong lahat. Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, karamihan sa mga reklamong natanggap nila ay tungkol sa mga depektibong PCOS machines na naitala sa maraming lugar dito sa Metro Manila at sa buong Luzon. Naitala ang naturang mga reklamo sa Quezon City, Maynila, Batangas at Marikina kung saan nagtiyaga sa mano-manong botohan ng mga BEI at mga botante. Sa Maguindanao naman, naiulat na nag-back out na ang mga BEI dahil sa pagpatay sa kanilang district supervisor. Sa ngayon, ang militar na ang tumatayong BEI sa mga presinto doon. Sa kabila nito, masaya naman ang PPCRV dahil higit na mas mabilis ang naging pagresponde ng mga kinaukulan sa mga naging problema, lalo na sa mga depektibong PCOS machines kumpara noong 2010 elections. Ngayong araw, marami sa kanilang reklamo ay naayos na rin umano sa loob lang ng isang oras. Normal lang din umano ang pagkakaroon ng problema sa PCOS machines, lalo na't makina lang ang mga ito. Sa pagsasara naman ng botohan kaninang alas 7 ng gabi, PCRV na matapos ang 15 hanggang 20 minutos o by 7:15 to 7:20 ay magsisimula na ang transmission ng mga boto. Kasado na rin ang buong pwersa ng PPCRV sa pagsisimula ng bilangan gamit ang kanilang transparency server. Asahan rin umano ang real-time vote counting mula sa kanila dahil sila mismo ang magko-consolidate ng raw data na papasok sa kanilang server. Narito ang pahayag ni Ana De Villa ng PPCRV. For PPCRV naman, meron kaming server na nakakonekta sa data galing doon, kaya namin pwedeng i-consolidate at pakita sa inyo in real time. Dumadating na data sa transparency server at tinatawag na unencrypted data or raw data para mas madaling maintindihan. That is raw data. Yung data na yun, hindi pa po nakakonsolidate. Sunod-sunod na dumadating yung transmission na yan, ang ginagawa namin sa PPCRV, kinoconsolidate ay kinukuha ang lahat ng dinadagdag, ang lahat ng boto ng iba't ibang mga posisyon at iba't ibang mga kandidato. Kami po yung gumagawa. We add it all together and on top of that, gumagawa kami ng sarili naming mga analysis ngayon. May iba't Zarina, since after 15 minutes nga ng pagsasara ng botohan ay inaasahan na pagsisimula ng transmission ng mga boto, umaasa ang PPCRV na by 7 a.m. bukas ay nakuha na nila ang 80% ng turnout ng mga boto tulad ng nangyari noong 2010. Dahil din dito, umaasa rin sila na maaabot naman ng COMELEC ang target nila na makapagproklama na ng 12 senador pagdating sa araw ng Miyerkules. Live pa rin dito sa Maynila para sa Media ng Bayan, Kim Cardenas, News Team 13.